Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ay pinapatawag na po si BP Sara na mag-appear sa korte. Oh, ayan. So, yan nga ang po nagiging problema natin, ano? Questionable po ang timing nito, no? Hindi natin alam pagkatapos ng korte ano ba isusunod nila. 'Di ba? Isasakay na ba sa jet plane? Dadaling na sa Netherlands kasi alam naman natin nasa listahan po si BP Sara matagal na, no? Pero siya ay nasa huli. Sabi nga ni Amy, nasa huli siya ng listahan. Pero ngayon, next in line na po si BP Sara. At sunod-sunod, eto na, kumikilos na. Di ba? Kahit anong sabihin natin, anong nangyayari sa korte, hindi po natin alam. But one thing remains, questionable po ang timing. Hindi lang po isolated case yan. Kasi mamaya may mga ipapakita po ako sa inyo yung mga timing ng atake. Basta ikaw kontra sa Duterte, babakbakan ka. Sabay-sabay na po. Yan yung sinasabi natin kanina lang sa ating vlog dahil umiikot na po ito si BP Sara at nangangampanya na. At hindi maganda ang resulta sa panig ng administrasyon dahil pinagkakaguluhan po si BP Sara at malalantad na talagang sure win ng Duterte. There is no way na pwedeng dayain ito kasi kitang-kita po no? Pero ito na. Harassment after harassment after harassment. Ganito na po, medyo hindi po maganda ang ginagawa ng gobyerno. Harry Roque, kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan ito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang. Ito medyo okay. Una, matagal na itong naisampa at ngayon lang naisalang. So ibig sabihin, pinapatunayan niya dito na hindi ito wrong timing. Hindi ito ginagamit lang para dito sa pangaharas dahil eleksyon at papalapit na po ang eleksyon. 2 weeks na lang. So, para sa kanila, hindi to wrong timing. Excuse me po. That is wrong timing. No? Isipin mo po, meron ng impeachment. Di ba? Ano ang purpose noong idodoble-doble nyo? Kasi yung sa impeachment, yung di umanong pagbabanta ni BP Sara sa pagpatay doon sa 3 kumag, ay sa 3 itlog, isinampa na sa impeachment. Kasama na po yan sa reklamo sa impeachment. Tapos meron pang kaso ngayon. No, so hindi nila ma-proceed yung impeachment dahil sabi, after the 19th Congress, saka pa to aayusin. Saka pa nila haharapin to. At ito, ibig sabihin, after the election pa. But ang problema nila ngayon, kailangan nila na maihinto ang kapangangampanya ni BP Sara. So, again, kaya dinoble nila. Meron ng impeachment, may kaso pa, tapos ngayon, hindi umuusad ang impeachment, uusad ngayon yung kaso. Bakit? Again, parehas nung ginawa kay Tatay Digong. Alam natin, tama si Robin Padilla na sinabi, kaya pinakidnap ito si Tatay Digong dahil siya po ay siya ang number 1 crowd drawer. Pag nag-ikot po si Tatay Digong sa mga kampanya ng Team Duterte, talagang ubos ang bansang Pilipinas mag-a-attend at talagang mahihirapan po sila dito. Sa kabila po yung sa rally ng Bongbong Marcos, wala po, nilalangaw. So, inawat, pinadala si Tatay Digong sa ICC. Biglaan nga niyan 'Di ba? Biglang nagkaroon
Ang tagal na pinag-uusapan yan, hindi umuusad. Ngayon, biglang may ICC. Same thing kay VP Sara. Bigla naman ngayon, pinapatawag ng korte. Again, same para hindi makapagkampanya sa PDP laban. Dahil alam natin ang lakas ng Duterte. So nagkamali sila, pinadala nila si Tatay doon, akala nila manghihina po ang PDP senators, mag-give up na, manghihina ang taong bayan. Pero nag-backfire eh. So mali sila ng calculation. Tapos nag-iikot si BP Sara. Eh syempre, ang tingin ng taong bayan, PRRD at BP Sara ay iisa dahil Duterte yan. So, kinukuyog ulit si BP Sara. Talagang pinagkakaguluhan ng taong bayan. Again, na-miscalculate nila. Kaya ito naman, pipigilan si BP Sara. No? So, ang dami talaga nilang medyo mahina talaga ang nagpapayo dito kay Bongbong Marcos. Yung kanyang political advisor, lahat po ng ginagawa niya mali. Pero Marbil, dalawa kayong fake news in my opinion. Hindi porket walang nagsasaksakan sa harap ninyo. Safe ng Pilipinas. Naiba kayo? Anong klase kang pulis kung wala kang intel? Hindi mo alam ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Anong klase kang USEC kung hindi mo alam ang katunayang kalalagayan ng ating bansa? Abay, lutang kayo. Wala kayong alam. Lumayas kayo dyan sa posisyon ninyo. Sayang ang binabayad ng gobyerno sa inyo. Kung ang intel lang nyo, pagtapak nyo sa labas ng bahay nyo, ay walang nagsasaksakan, safe na, bobo kayo. Opinion ko yun, bobo kayo. Sasabihin ko sa inyo yan, bobo kayong dalawa. Boom! Ako mga kababayan, bad news. Okay guys, magandang araw sa inyo mga kababayan. No? So, medyo may pagka-bad news yata itong ating preview or itong ating vlog. So, panoorin nyo hanggang sa dulo. Kasi dito tayo, yung full video natin kay Boss Coach Oli. So, reaction muna tayo. So, mga kababayan, dito sa napanood nyo na preview, nako, talagang ayaw talagang tigilan itong si BP, no? Itong korte, no? Ay nagbigay ng sumon kay BP at ay pinapaharap na ito si BP sa korte. My goodness. Kaso mga babayan, ito si Boying, si Boying. Ay nako, ay naghihiganti na dito kay BP. Alam niyo naman ano to asar na talaga sila lahat. Kaya lahat na lang ang gagawin nila, no? At ay ano muna tayo kay Senator Amy, kung talaga makakatulong ba talaga to kay Amy or palabas lang ba to. Pero palagay ko totoo kasi parang itong Banateros parang nagdadalawang isip pa rin kay Senator Amy. Kasi marami rito no to Amy na. Pero nung nakaraan nagsalita, 'di ba? Nag-yes to Amy na tayo. Nalilito na rin kasi ako no? Yun nga, talagang hirap na hirap silang tapatan itong lakas ng ating PDP laban. Kaya itong si BP na lang yung kanilang binabanatan. Lalo palapit ng eleksyon, anong petsa na ngayon. Balita natin, may balita dyan. Mukhang talagang yung, hindi ba, nasa hulihan ang pangalan ni BP sa listahan ng ICC. Mukhang nauuna pa. Mukhang gusto talaga na lang isunod si BP sa dahig. Ay, nako. Pero sana tumagal pa kasi ilang araw na lang mga kababayan, botohan na. Kaya huwag nyo pong kakalimutan yung ating Team PDP laban. Kasi mga kababayan, wala pa silang magawa Hanggat hindi pa po nakakaupo or hindi pa nananalo itong ating Team PDP laban, medyo tagilid pa tayo. Pero kung tutulungan natin si Tatang Digong, lahat nitong kanyang team nakapasok po, no? At lahat sila manalo. Umasa na po kayo, talagang malaking pag-asa po natin. Kaya mga kababayan, sa mga solid natin dyan, nakikiusap po kami sa inyo, no? Makatulong tayo kay BP Sara, kay Tatang Digong, na mas mapabilis na mapauwi si Tatang Digong. Huwag po natin kakalimutan ang Team PDP laban. Alam ko marami nagko-comment po dyan, nababasa naman po yung mga comment nyo na
Sabi niyo po, wala nang iba, Team PDP laban lang. So si ano po, yung Bilyar, huwag niyo rin po kakalimutan. Si Aimee, maraming sasabi na suportahan na lang, pero hindi ko po kami pipilit, bahala na po kayo dyan. At ito nga mga babayan, dito sa video na to, makita nyo po dyan si Coach Oli. Talagang sinabihan ng bobo itong mga ano na to mga bahala na ko, hindi ko nadagdagan ng salitang bobo itong mga to. Si Coach Oli na lang, panoorin nyo. Ayan, yung mga boss namin sa Banateros Vloggers. Ako po si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers yan. At yung full video natin mapapanood natin kay Coach Oli. Kayo na tawag dito, mag-analyze sa video na mapapanood nyo. Medyo mahaba-haba ito. At yun nga, marami talagang pasabog itong mga kalaban natin. So sana ipanalangin natin si BP laging malakas at makaya niya yung mga pagsubok na dinadaanan ng family Duterte. So huwag kayong mag-alala, meron pong isang video tayo dyan kanina na upload natin alas 10, baka hindi nyo pa napanood. Andun yung update kaya Tatang Digong, baka hindi nyo pa napanood. Kalkalin nyo po yung YouTube natin dyan. Unang-una pa lang, preview pa lang, napanood nyo dyan. Andun si Tol J. Guevara, yun ang full video natin. Ngayon si Coach Oli po yung ating full video mga babayan. At pakilike nyo po, pakisubscribe nyo rin po si Boss Coach Oli. So ito yung ating nireactionan, ito yung video natin na mapapanood. At ay talagang nakakagigil. Nakakagigil po itong video mapapanood nyo. Unang-una pa lang. Grabing panggigipit, no? At ay paghihigante na ang talagang nananaig sa mga kalaban ng Duterte. Paghihigante, mapabilis, mahuli. Basta mga kababayan, ilang tulog na lang, konting-konti na lang, konting pagtitiis na lang, boboto na tayo, magbantay tayo, sana wag tayong madadaya. Okay? Matatalo lang tayo pag dinaya tayo. Okay boy, paki-play mo na yung video. Shoutout sa mga kumare ko dyan, mga subscribers. Maraming salamat sa mga nag-like ng video na to. It's me, Boy Sardinas. Play mo na yung boy. Let's go! Ngayon naman, gumaganti. Boying! Merong sorpresa si Boying at hindi natin alam kung ito ay sorpresa sa mga Duterte. Ito ba ay ganti sa mga Duterte? Malalaman natin mamaya-maya lang po. At ito po, si BP Sara, pinapatawag na ng korte. Aba, anong susunod niyan? Uhulihin na. Tapos anong susunod dyan? Dadalhin sa eroplano. At anong susunod dyan? Kikidnapin. Okay? Para hindi makapagkampanya dahil nag-iikot na po ito si BP Sara at kitang-kita naman natin ay talagang napakalakas pa rin ni BP Sara. At ito pa, matindi. Ito pa isang to. May kumakalat po ngayon sa Facebook na itong si Marcos ay pinalalaglag na si Tamba. May binabanggit si Boying. Nako, mamaya natin pag-uusapan yan. Delikado po, delikado, okay? So, iisa-isahin po natin yan. Ihimayin po natin isa-isa yan, okay? So, bago tayo magsimula, muli po ang aking paalala. I-like nyo po itong video na ito dahil napaka-importante ng inyong pag-like sa aking mga vlogs dahil nang sa ganon ay mas ikakalat pa ito ni YouTube. Alam naman natin, hawak nila ang mainstream media. Katunayan nga ay binakbakan sila ni Banat Bay, di ba? So napahiya at talaga namang alam natin, bias ang mainstream media. So pag nilalike nyo to, mas kinakalat ni YouTube at makakatulong po tayo sa Team Duterte. Okay, syempre, i-subscribe nyo na rin po yung channel ko. Huwag po kakalimutan na subscribe po kay Coach Oli News PH. Again, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo kay Coach Oli dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan po natin dito sa pagpapatawag kay BP Sara. Ito na. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang kaso na isinampa laban kay dating presidential spokesperson, Attorney Coach Oli, ano ba yung samon-samon na yan? May pinapasamon na o may samon na si BP Sara, ano ba yan? Pagkain ba yan o yan ba yung hinahanda sa Pasko? Matindi. Pero ito po, ibig sabihin po nung samon na yan ay pinapatawag na po si BP Sara na mag-appear sa korte. Ayan. So, yan nga ang po nagiging problema natin, ano?
questionable po ang timing nito, no? Hindi natin alam pagkatapos ng korte ano ba isusunod nila. Di ba? Isasakay na ba sa jet plane? Dadaling na sa Netherlands kasi alam naman natin nasa listahan po si BP Sara matagal na, no? Pero siya ay nasa huli. Sabi nga ni Amy, nasa huli siya ng listahan. Pero ngayon, next in line na po si BP Sara. At sunod-sunod, eto na, kumikilos na. Di ba? Kahit ano sabihin natin, anong nangyayari sa korte, hindi po natin alam. But one thing remains, questionable po ang timing. Hindi lang po isolated case yan. Kasi mamaya may mga ipapakita po ko sa inyo yung mga timing ng atake. Basta ikaw kontra sa Duterte, babakbakan ka. Sabay-sabay na po. Yan yung sinasabi natin kanina lang sa ating vlog dahil umiikot na po ito si BP Sara at nangangampanya na. At hindi maganda ang resulta sa panig ng administrasyon dahil pinagkakaguluhan po si BP Sara at malalantad na talagang sure win ng Duterte. There is no way na pwedeng dayain ito. Kasi kitang-kita po no? Pero ito na. Harassment after harassment after harassment. Ganito na po. Medyo hindi po maganda ang ginagawa ng gobyerno. Harry Roque, kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan ito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang. Ito medyo okay. Una, matagal na itong naisampa at ngayon lang naisalang. So ibig sabihin, pinapatunayan niya dito na hindi ito wrong timing. Hindi ito ginagamit lang para dito sa pangaharas dahil eleksyon at papalapit na po ang eleksyon. 2 weeks na lang. So para sa kanila, hindi to wrong timing. Excuse me po. That is wrong timing. No? Isipin mo po, meron ng impeachment. Di ba? Ano ang purpose noong idodoble-doble nyo? Kasi yung sa impeachment, yung di umanong pagbabanta ni BP Sara sa pagpatay doon sa 3 kumag, ay sa 3 itlog, isinampa na sa impeachment. Kasama na po yan sa reklamo sa impeachment. Tapos meron pang kaso ngayon. No, so hindi nila ma-proceed yung impeachment dahil sabi after the 19th Congress saka pa to aayusin, saka pa nila haharapin to. At ito ibig sabihin after the election pa. But ang problema nila ngayon, kailangan nila na maihinto ang pangangampanya ni BP Sara. So, again, kaya dinoble nila. Meron ng impeachment, may kaso pa, tapos ngayon, hindi umuusad ang impeachment, uusad ngayon yung kaso. Bakit? Again, parehas nung ginawa kay Tatay Digong. Alam natin, tama si Robin Padilla na sinabi, kaya pinakidnap ito si Tatay Digong dahil siya po ay siya ang number 1 crowd drawer. Pag nag-ikot po si Tatay Digong sa mga kampanya ng Team Duterte, talagang ubos ang bansang Pilipinas mag-a-attend at talagang mahihirapan po sila dito. Sa kabila po yung sa rally ng Bongbong Marcos, wala po, nilalangaw. So, inawat, pinadala si Tatay Digong sa ICC. Biglaan nga niyan Diba? Biglang nagkaroon. Ang tagal na pinag-uusapan yan, hindi umuusad. Ngayon, biglang may ICC. Same thing kay VP Sara. Bigla naman ngayon, pinapatawag ng korte. Again, same para hindi makapagkampanya sa PDP laban. Dahil alam natin ang lakas ng Duterte. So nagkamali sila, pinadala nila si Tatay doon. Akala nila manghihina po ang PDP senators, mag-give up na. Manghihina ang taong bayan.
Pero nag-backfire eh. So mali sila ng calculation. Tapos nag-iikot si BP Sara. Eh syempre, ang tingin ng taong bayan, PRRD at BP Sara ay iisa dahil Duterte yan. So, kinukuyog ulit si BP Sara. Talagang pinagkakaguluhan ng taong bayan. Again, na-miscalculate nila. Kaya ito naman, pipigilan si BP Sara. No? So, ang dami talaga nilang medyo mahina talaga ang nagpapayo dito kay Bongbong Marcos. Yung kanyang political advisor, lahat po ng ginagawa niya mali. You know? Kikita nyo, wala di ba? Dapat, kung siya talaga ay ginagawa niya yung dapat, posibleng hindi na maalala ang Hindi na ganun ang pagmamahal ng taong bayan sa mga kalaban ni Bongbong. Kasi sinuportahan na yan Pero mali kinalaban pa niya. 'Di ba? So, ang political advisor nito ang may kasalanan Hindi natin alam, baka mamaya bangag. Bangag yung political advisor ni Marcos. Sa preliminary investigation ng Department of Justice. Hindi na tayo nagugulat na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutors. Ayan, di ba? So, sa kanya mismo galing. Ako nga medyo nababahala sa lumalabas ngayon dahil si Roque, di ba? Hinahara. Talagang matindi. Etong si Vice President Sara, dahil mga matitindi ang binibitawan nito, syempre yung support niya. Di ba? Ako ay nababahala dahil meron din kasing binitawang matindi si Banat Bay. Actually, lahat naman ng vloggers binibitawan yun. Kaya lang, nabitawan ni Banat Bay sa mainstream media na kung saan ay lumalabas na di umano ay ito ay malakas, ang rich at ito dapat ay hawak ng presidente. Pero lumabas nasabi niya yung fake news ni Bongbong Marcos. So ako hindi na rin ako magugulat. Baka mamaya yung mga kaso ni Banat Bay na mabagal ang usad ay bigla-bigla na lang bumilis. Gaya ng nangyari kay Roque, gaya ng nangyari kay Tatay Digong, gaya ng nangyayari kay BP Sara. Bigla na lang bibilis, biglang ipapatawag, mamaya may warrant of arrest na yan, hindi natin alam. Sabihin, Coach Oli, illegal yun, hindi naman dapat may warrant. Hindi tayo pwedeng mag-relax. Remember, yung ginawa nila Torre sa KOJC is illegal. Remember, yung ginawa nila kay Tatay Digong is illegal. Wala yun sa batas. So, hindi tayo pwedeng mag-relax na, ay, hindi nila gagawin yan. Ako, pag may nagsasabi sa akin, alam mo, ganito yan Posible, ito takot ko. Pwede, itong problema natin. Ito ang challenges na sabihin nila, Coach Oli, hindi po pwede yan. Wala sa batas yan. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Wala nang batas-batas nangyayari ngayon. Tatandaan nyo to. Kung ang dating presidente kinidnap, paano pa tayong mga ordinaryong Pilipino? Wala tayong ligtas dito. Pag ikaw pinag-initan at nabwisit sa'yo yung mga yan, kung may kaso ka, ang kaso mo bibilis. Kung kahit na may kaso kang dismiss, bubuhayin, gaya ng ginawa kay Pastor Kibuloy. Kung wala ka namang kaso, kakasuhan ka. Lahat po ng may pakinabang ang Duterte or Duterte mismo, gaganunin nila. Final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Yan, next topic po tayo. Ay, no. Eto pa. Isa pa, sinasabi ko sa inyo na katunayan
na ang ginagawa kay BP Sara is political harassment, na ang ginagawa kay Tatay Digong is political harassment. Kung ikaw ay panatiko ni Marcos, o ito pa, bibigyan pa kita ng isang halimbawa. Pag hindi ka pa naman naniwala, tanga ka na lang. Ha? Doon sa mga bashers natin, doon sa mga naniniwala pa kay Marcos, tanga ka na lang. Kung hindi mo pa naiintindihan ito. Another example na panggigipit. Oh, tignan po natin. But local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So, Ayan. Prime Water naman ang pinag-initan ngayon. So, Villar naman ang pinag-initan ngayon. So, poor service daw at high cost. Ito po lang ha. Ito ang masasabi ko sa inyo. Again, hindi po ako kampi sa Villar. Di ba? Ito po ay bahala kayo kung iboboto nyo Villar or hindi. Ako, hindi. Pero, questionable po yung timing ng pagbanat dito kay Villar. Kasi, sumama siya at inendorso siya ni BP Sara. Kaya hindi, kahit ito si Villar ay hindi natin malaman kung alyansa ba or Maka Duterte ba, ngayon, hinaharas na rin. Diba? Bigla-biglaan. Again, another questionable timing. Huwag nyo sabihin ngayon lang yan. Diba? Nagkataon lang. Same thing na nagkataon lang ba na may pinasok kayong 20 pesos na bigas? Na pagkain naman ng aso? Same thing na inasa dahil kasagsagan ng ng kampanya, pinadala si Tatay Digong sa ICC. Nagkataon din ba na pinagkakaguluhan na si BP Sara at tayo ay bahagyang 2 linggo na lang ay mag-i-eleksyon na kaya lumabas ang samo ni BP Sara. Ngayon naman, babakbakan naman ang Villar. 'Di ba? Alam ko maraming galit sa Villar at marami ring natutuwa sa Villar. Hindi 'yun ang issue dito. Ang issue dito yung timing nyo. Ayaw nyo lumaban ng patas. Diktador kayo eh. Pag napunta sa kabila, gigipitin ninyo. Kaya alam mo, in a way, ako hindi ko ipopromote na iboto si Amy, pero in a way nakakabuti si Amy. Alam nyo kung bakit? Si Amy lang ang nagsasalita ngayon nang hindi nila magalaw. Of course, Marcos pa rin yan. Marcos pa rin ang apelyido niyan. Kapatid pa rin yan. Kaya medyo may kamandag si Amy. Sana nga lang hindi siya puro salita. Kasi ngayon, pag kumalaban ka sa Marcos, delikado ka. Diba? Pero ito lang masasabi ko. Real talk po. Dati po ang aming bahay ay ang nagsusupply ng tubig. Ito po ay subdivision nila Villar. No, Prime Water. At yung sinasabi nilang poor service at saka medyo mahal, hindi naman siguro. Medyo siguro mahal ng konti. But of course, subdivision yan eh. Poor service, I really don't think so. Kasi kahit nasa second floor ka, pwede mong itodo yung tubig, mabubutas ang bunbunan mo. Okay? Ngayon, hindi ko alam sa ibang projects nila. Baka palpak. Ang kinukwento ko lang sa inyo, yung realidad from my experience. Malakas ang tubig, kahit nasa taas ka, kasi usually sa baba lang ang mataas ang tubig, malakas ang tubig, sa taas wala na. Wala pong water interruption unless may scheduled cleaning. Isa pa yung maganda. Merong silang cleaning talaga. So, regular yan, kaya yung tubig malinis parate. No? So, again, hindi ito pinagtatanggol. Ito lang yung talagang nangyari. Hindi, kahit po hindi kami napuputulan ng tubig. Di ba? Hindi po, yung iba sinasabi may El Nino, kinakapos sa tubig. Sa awa ng Diyos, kami naman po hindi namin na-experience lang. Yan. Occasionally before,
nung may malalakas ang bagyo na talagang natumba yung mga puno, etc. etc. But alam naman yan natin. Pero naayos pa rin. Bukod dyan, approve ako sa prime water na sinasabi nila. Etong serbisyo. No? So, well, again, hindi yan ang issue. Ang issue ko dito yung timing. How does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang kay Pangulong Marcos. Binahanga kayo ng binaha, wala kayong nagawa, bilyon pesos pa. Bilyon pa ang nako. Serbisyo, walang puwang. Wow. Anong serbisyong binibigay nyo sa gobyerno? Tinanggalan nyo ang PhilHealth. Wala kayong ginagawang infrastructure. Puro palpak ang ginagawa ninyo. And then here you are, sasabihin mo kay walang puwang. Alam mo, Claire, fake news ka rin. Junior. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang. Karapatan sa sapat na tubig at malinis na tubig. Again, napaliwanag ko na yan. In my experience, sapat po yung tubig na sinusupply nila. Actually, higit pa sa sapat. At malinis po. May regular cleaning pa nga eh. So kung ako tatanungin, in my opinion, Claire Castro, fake news ka. Kundi ito ay dapat na kinakalinga ang Fake news peddler ka. Yan yung nila no? Yan yung mga salita nila na binitawan. Siyempre, yan ang susundan nila. Yan ang spin nila eh. pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Mag-uutos po ang Pangulo para imbestigahan ito. Parang yung mga tanungan, Parang tanim-tanong. Bibigyan ko pa kayo ng isang tanim-tanong. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Kita nyo? Ibinalik kay Camille. Isang kandidato. Di ba? Kayo ba hindi nakakahalata? Itong media, nagiging tanim-tanong kayo, ha? Di ba? Yun na yung tumbok nun di ba? Di ba? Hindi natin alam, Hindi natin alam ang motibo nitong alin to, pero medyo kaduda-duda lang yung tanong na. Kinunek kay Camille. Di ba? Ang dami namang bilyar, di ba? Andyan yung mag-asawang bilyar, siguro naman sila ang talagang pasimunong ng mga negosyo nila, hindi naman itong mga anak, no? At syempre, ang tumatakbo, yun ang pinag-iinitan. At siya ang tanong ngayon ng media at siya ang sasagutin ngayon ni Claire. Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform. Dati, pinopromote ni Marcos. Di ba? Noong pre-promote na ni BP Sara na isa to sa plus 2 niya, ngayon, mayroon na siyang kailangan patunayan. Noong si Marcos ang nag-a-announce, parang ang galing-galing nung kanilang mga kandidato, including Camille, including Aimee. Ngayon, iba na to, no? Ang kailangan na niyang patunayan. So, anong ibig sabihin nun? Nagbago ba ng ugali? Nagbago at hindi ba napatunayan ni Camille yung kanyang pinapangakong serbisyo? O dahil lang haharas ang palasyo? Tanong lang po yan. Claire. As a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately made an immediate action on that. Next topic po tayo. Ay nako, ito pag-usapan naman natin itong Boeing.
may pasabog. O, sige. Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Ano? Remulla na posibleng ikagulat ng publiko ang resulta ng ginagawang investigasyon ng Department of Justice sa nangyaring kidnapping at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Si Ke at ang kanyang driver ay natagpuang walang buhay sa Rodriguez Rizal, Kamakailan. Ayon kay Remulla, natukoy na ang mga Ito na. May posibleng ikagulat ng publiko. At natukoy na nila kung sino yung mastermind ng kidnapping at pagpatay. Ano na naman kaya itong pasabog ni Boying? Ano na naman kalokohan yung gagawin mo, Boying? O, hulaan tayo, hulaan ha. O, ilagay nyo sa comment section. Sino sa tingin ninyo ang pinatutukuyan nitong si Boying? Ha? Baka mamaya, bumalik na naman yan. Si Duterte. Si PRRD na naman ang mastermind yan. O hindi natin alam, baka mamaya si Pulong. O mamaya si Basti. Kasi ikakasurpresa. Teka muna, Boying. Sino ba ang mastermind ng kidnapping sa Pilipinas? Sino ba ang pinakamalaking tao na nakidnap sa Pilipinas? Sige nga, kayo sa mga nanonood. Sa tingin ninyo, sino ang pinakamalaking tao, pinakamalaking pangalan na Pilipinong kinidnap? Kasi na-resolve na daw ni Boying di ba? Sino na naman kaya ang pagbibintangan nito? Ako, hula ko, kung hindi ang Duterte, baka may connection na naman sa Duterte. Ikakagulat daw natin sige kayo, pakilagay nyo dyan sa comment section. Sino sa tingin ninyo ang pinatutukuyan nito si Boying? direktang may kinalaman sa krimen at inaasahang matatapos na Ayun, si Marbil. Marbil, di ba hindi totoo na mataas ang kriminalidad? Mas safe po ang ating daan. Di ba? Hindi po totoong laganap na ang krimen sa bansa. So yung kidnapping na sinasabi ni Boying at pagpatay na sinasabi ni Boying, fake news. Di ba? Sige, totoo ba? Hindi, ako tanong ko sa iyo, Marbil. Totoo ba na laganap ng kidnapping sa Pilipinas? Ewan ko. Kasi wala naman ako nakikitang nagsasaksakan doon sa lugar namin. Doon kung saan akong subdivision nakatira, wala naman ako nababalitaang nagsasaksakan. Di ba? So, safe siguro. Kasi ganyan ang di ba? Ni Claire. Paglabas daw niya, walang nagsasaksakan. So hindi, ibig sabihin yan, may safe ang lugar. Kasi paglabas niya, walang saksakan. Di ba? Okay. Ganun din sa aming lugar. Walang saksakan doon. Pero Claire, pero Marbil, dalawa kayong fake news in my opinion. Hindi porket walang nagsasaksakan sa harap ninyo, safe ng Pilipinas. Naiba kayo? Anong klase kang pulis kung wala kang intel? Hindi mo alam ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Anong klase kang USEC kung hindi mo alam ang katunayang kalalagayan ng ating bansa? Abay, lutang kayo. Wala kayong alam. Lumayas kayo dyan sa posisyon ninyo. Sayang ang binabayad ng gobyerno sa inyo. Kung ang intel lang nyo, pagtapak nyo sa labas ng bahay nyo, ay walang nagsasaksakan, safe na, bobo kayo. Opinion ko yun, bobo kayo. Sasabihin ko sa inyo yan, bobo kayong dalawa. Diba? Sasabihin nyo, safe ang daan. Pambira. ang investigasyon ng DOJ, National Prosecution Service, 25 araw mula ngayon. Next topic po tayo. Okay, ito pag-usapan natin ha. Para tila pinagpapalit na ng apelyido ni Amy si Bongbong Marcos. Pinagpapalit na po ng apelyido ni Amy si Bongbong Marcos. Okay, sige, ito pag-usapan natin.
Aminado si Senator Amy Marcos na nahihirapan siya sa Eto, para doon sa mga panatiko ni Amy, Marcos pa rin siya. Nagpapaalala lang tayo, huwag makakalimot, Marcos pa rin si Amy. Excuse me po. kanyang kampanya dahil sa dala niyang apelyido. Hindi lingid sa publiko ang pagiging malapit niya kay Vice President Sara Duterte na pangunahing oposisyon ng kapatid niya ang si Eto, ang pinapakita dito ni Amy at ang pinapaliwanag ng kanilang ay talaga namang malapit siya, itong si Amy, malapit naman talaga kay Sara. Pero kahit malapit siya kay BP Sara, nahihirapan pa rin siya sa pangangampanya at nahihirapan siyang paniwalaan ng taong bayan dahil doon sa apelyido niya. Alam mo, Amy, may punto ka. Sa isang banda, talagang may tama. Yung kapatid mo ay isang diktador. Kapatid mo ay isang sinasabing bangag at takot magpa-drug test. Kapatid mo, yung walang ginawa ng 3 taon, walang infrastructure at mastermind, di umano sa pagkidnap kay Tatay Digo. May punto ka doon. Nahihirapan ka dahil doon. Pero alam mo, kasalanan mo rin, Amy. Ha? Kasalanan mo rin. Bakit? Puro ka kasi daldal. Ang gusto nang makita ng tao sa'yo, aksyon. Idemanda mo si Torre. Total, sinasabi mo, kasalanan nila. Idemanda mo si Boying. Total, sabi mo, may kasalanan sila. Manawagan ka ng drug test sa kapatid mo. Kung talagang Duterte ka at sinabi ni Tatay Digong na gumagamit siyang kapatid mo, manawagan ka ng drug test. Kung sa tingin mo, mahal mo ang taong bayan, of course, naiintindihan kita, kapatid mo yun. Pero being a senator, hindi ka kapatid. Ikaw ay empleyado ng bayan. You are expected to perform. You are not expected to be a sister. Ilabas mo yung inyong pagkakamag-anak, inyong pagkakapatid, para ituring ka ng tao na isang senador. Kasi tinuturing ka nilang kapatid dahil yung actions mo ay galaw kapatid. Isinisi mo ng lahat doon sa pagkidnap kay Tatay Digong. Pero hindi mo diniin yung kapatid mo. Lahat na lang sinabi mo sa kanila. Yung kapatid mo wala kang sinasabi. Sinabi ni Tatay Digong, bangag yung kapatid mo. Wala kang salita. Tapos sasabihin mo, Duterte ka. Kasi ang nakikita ng taong bayan, kapatid ka. Dahil yun ang pinapakita mo, kapatid, hindi ka senador. Tama or tamang-tama? Kaya, kung gusto mo paniwalaan ka ng taong bayan, ang gusto ng taong bayan, aksyon, hindi dada. Antayin natin. Pero huwag kang mangangako na gagawin mo after the election. If you want the support ng mga Duterte, gawin mo before the election. Antayin natin. Pero kung walang dumating, you are all talk. Lip service. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan ay biniro ni BP Sara ang senadora at sinabing magpalit na lang ito ng apelyido para makaiwas sa issue. Gayunman, sinabi ni Senator Amy na hindi anya ito kailangan. Sa palagay ko, hindi ako dapat magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Yun, parang yun ang pagpapasaring. Eto, medyo pasaring ito, kaya lang hindi pa rin diretso, no? Dahil sinabi nga ni BP Sara, magpalit na siya ng apelyido para hindi siya tinatamaan. Pero sa kanya, tapat daw siya sa tungkulin. Ano eksaktong sinabi niya?
Tapat siya sa tungkulin. Ulitin natin. Magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Okay. Tapat siya sa turing ng aking ama. Ibig sabihin si Bongbong hindi tapat. Isa pa yan. We are calling you, Amy, to be a senator, not to be a sister. Alam mong mali ang ginagawa na ng kapatid mo sa pamamalakad dito sa gobyerno. Siya man or yung mga nakapaligid sa kanya, for discussion purposes, let's assume walang kasalanan si Bongbong. Kunwari lang, walang kasalanan si Bongbong, kasalanan lahat ng nakapaligid sa kanya. But still, being the president, wala na siyang karapatang maupo dyan. Dapat you call for his resignation. Kasi kahit inosente siya, pero nawalan siya ng control diyan sa mga nakapaligid sa kanya, kaya sumasama ang kalagayan ng Pilipinas, then we have leadership vacuum. Wala tayong totoong leader. Kanya-kanya po tayo. Malaking problema yun, Amy. Kaya dapat, gumagalaw ka din. Yung ginagawa mo, na mas sinisisi mo lahat ng nakapaligid except si Marcos, that is not an excuse, Amy. Uulitin ko, Amy, be a senator, not a sister. Ay nako. Ayan po ang ating mga balita ngayong araw na ito. Muli po tayo magpapaalala lang. Dahil nasa last part na po tayo ng kampanya. And ipagpatuloy po natin. Ako ay may nabalitaan po, no. Galing from a reliable person. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan. Pero sinabi na ito, reliable tong person na ito. Nakasama ko na tong matagal. Nakasama ko to sa bakbakan. Reliable ang apelyido nito, matalino. And sa Luzon, ay sa Visayas at Mindanao, panalo na po ang Duterte. Ang medyo swing votes na lang po sa atin ay Luzon. No? Ngayon, may nagsabi sa akin, may nagtanong at sabi niya, Coach Oli, lamang tayo sa Visayas at Mindanao. Hindi ba enough na yon para manalo tayo sa eleksyon itong Duterte? Kahit makuha pa nila ang Luzon. I don't agree. Yes, makuha natin ang Visayas at Mindanao, panalo na tayo. But still, hindi tayo pwedeng pakampante. This is not the time to relax. Diba? Trabahuhin natin to for the next 2 weeks. Kasi, yung mangyayari ngayong 2 weeks, pag sumablay tayo dito, magbabayaran na naman ng 3 taon. Kahit hindi po natin kasalanan. Napaka-importante po na hindi lang po tayo manalo. Kasi i-expect nyo na dadayain tayo. Kasi yan po ang tanong ng mga rami. Coach Oli, nararamdaman namin dadayain kami, yung online voting, etc. etc. Hindi naman dapat online voting, ganyan ang ginagawa nila, etc. etc. Given na po yan. No? Very, very possible. In my opinion, dadayain tayo. Kaya lang, hindi tayo pwedeng mag-give up. Kailangan active tayo. Hindi tayo pwedeng passive. So, hindi pwedeng atin lang ang Visayas at Mindanao. Sa katunayan, medyo landslide daw ang Visayas, Mindanao. But, hindi tayo pwedeng mag-relax. Kasi, ang pinaka-solusyon natin against Daya ay tambakan. Okay? Hindi pwedeng kailangan kuhanin pa rin natin ang Luzon.
gumalaw din ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga matay minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatan niya ako kung maiyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikawa, vocals. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan o. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.